Walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Dito sa DZRJ, 8:10 a.m. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisilo. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, iuubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, masasabukin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ang Radyo Bandido. At syempre po gaya naman ng dati, welcome ang inyong mga reaksyon sa mga paksa na ating po pag-uusapan ngayong gabi. Meron po tayong mga landline dito po sa ating himpilan na maaari po ninyong tawagan. At meron din po tayong mga text line kung saan maaaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Sa mga nanonood po naman ng ating live streaming, i-type lamang po ang inyong mga reaksyon sa gawing kanan ho, dun sa chat room ho. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Makakasama po natin sa technical side ang artistahin. Kamukha ni John Lloyd Cruz. At kapangalan pa,
Si Lloyd, ang ating technical director, hanggang alas 12 po sa pagtatanghal ng ating palatuntunan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Pag-usapan po natin ngayong gabi, ito hong bigamy. Ano ba yung bigamy? Yan ho ba mga kaibigan yan kasi meron mga nag-uopinyon. Opinyon ng mga kuwan ito. Utu-uton lipunan. Akala nila yung kaso pwedeng paramihan. Hindi po paramihan yan. Nang magsasabi kung sino tama, kung sino mali. Kung ganun ang labanan, tanggalin na natin ang mga korte. Tanggalin na natin ang proseso ng batas. Wala nang batas. Paramihan na pala. People power na lang. Diba? Para nung panahon ni Kristo, dami nagsigawan. Ipako raw si Kristo nung papiliin ni Pilato. Sino gusto ninyong ipako natin sa krus? Kung ngayon yan, dito sa kasong bigamy, pako yung babae. Bagay, pagka Valentine's Day, talaga maraming pinapako. Pero ito iba linti kong babuyin, pambababoy na Yung kawalan na ng kamangmanga na. Wala nang modo. Wala nang pagrespeto. Akala nila tama yun. Kasi yun ang napapanood nila, napapakinggan nila. Yung pag-alipusta ng walang basihan. Di ba mga kaibigan? Pag-usapan natin yan. Pati yung yung tungkol dun sa sinasabi nitong MMDA na nagtayo raw sila ng task force para maging 5 minuto na lang ang biyahe magmula sa Cubao hanggang sa Makati. Naalala ko tuloy yung nagtanong sa atin nasa isang lugar ako Ang tanong sa akin how far is Makati from here? Nasa isang lugar kami. Nasabi ko, Makati is 2 hours away from Makati. Sa traffic. Kahit nasa Makati ka na, matagal pa. Hindi, mga 1 oras. Kung Quezon City, mga 2 oras yan. Nandun ka lang sa Quezon City. Nakababad ka lang doon. Itong task force na ito, nakakatakot ito. Sa bandang huli, task force na lang ito. Wala na yung T. Yan naman lagi nangyayari dyan sa MMNDA, hindi ba? At itong tungkol dito sa sa scam, mga kaibigan, yung relihiyon. Grabe na to. Talagang mga kaibigan, walang hiya na ngayon ang mga tao, no? Sa sobrang kawalang hiyaan, itong mga sakim sa pera, na iniimbot yung pera na inipon ng ibang tao, nanakawin ng tiwala mga kaibigan, di ba? Papainan ka ng tubo.
Yan, bibigay sa'yo, 1, 2, 3. Minsan nga, checky pa eh. Katulad ng pinagmamalaki ng gagong yan, yung leader niyan. Parang si Soriano yan. Mantakin ninyo eh. Marami raw nagkapera, nagumanda ang buhay, nakabili ng motor. Ano? Bakit? Yung ba nabili nilang motor, cash? Ulugan din yun eh, di ba? Isang araw, maririmata yun eh. Saka walang kasiguruhan talaga yan. Unang-una, labag sa batas eh. Ang unang nilalabag nila, yung corporation law eh. May batas ho kasi yan. Really, naka-register na religious organization. Tapos na ano kayo, nangungulekta kayo ng nagninegosyo kayo. Negosyo yan eh. May tubo, di negosyo, may kita eh. Mabuti sana kung yan eh, mga donasyon, di ba? Abuloy. Hindi ho eh, mga kaibigan eh. Ito namang isang nagtatagong fugitive na wanted criminal dito sa atin na si Brad Eli Cuyucot Soriano. Iba naman ang racket nito. Hut-hutan din yung mga miyembro nila sa dating daan. Hindi ho ba mga kaibigan? Yan ang mga pag-usapan natin ngayong gabi kasi meron akong mga ilan na babasahin reaksyon ha. Nagkaroon ng eksperyensya dyan sa katulad na panloloko nitong Kapa. Alam niyo, yun nga yung sinasabi ni Presidente Duterte na too good, pagka yung too good to be true, huwag ka na maniwala, panloloko yan. Unang-una, bakit ka tutubuan ng 30%? Hindi ho ba? Ano yan, namimigay siya ng pera, di tubuan ka na lang niya. Huwag niyang kunin yung pera mo. Mga kaibigan, simple, kinukuha yung pera mo, pinaiikot, ha? Yung ibang, siyempre, ang bibigay siya, diba? Ang binigay mo, 1,000 piso. Magkano 30% no? Di ba 3,000 pesos yun? Bibigyan kita ng 3,000 pesos. Nasa akin pa yung 7,000 pesos mo. Di ba? Ano pa mangyayari nun, mga kaibigan? Di susunod na buwan, ganun din. Pinaiikot ko lang dahil yung ibang nagbibigay sa akin, ganun din ang gagawin ko. Lahat sila, ganun. Di ba? Nagbibigay eh. Hawak ko ngayon yung mas malaki. Tsumechempo lang yan. Pag malaki na pera niyan, biglang botak na yan. Biglang magdi-disappear yan. Yung merong nangyaring scam na ganyan, di ba? Yung nahuli pa sa Malaysia, in-extradite dito. At saka yung kay Baladjay, yung mga una, yung mga sinauna. Yung kay Bani Herman, hindi na ho nabawi yun eh. Wala rin nangyari sa kasong yun eh. Dito natin malalaman ngayon, dapat pati yung ibang mga ginagamit lang ang relihiyon. Kamukha ng ADD na walang property na nakapangalan sa organisasyon, sa kanila, bawal ho yun. Sinasabi ho sa batas yun, sa corporation law, yung mga registered as non-profit religious organization, hindi pwedeng maipangalan sa sino mang officer ng organisasyon nila yung mga property. Dapat yan nakapangalan yan sa organisasyon mismo. May gumagawa niyang iba, di ba? Si Soria, iba lang ang scheme nito, mga kaibigan. Etong Kapa na ito, ano ito, yung pyramiding na pinaganda yan ng iba, ang tawag nila networking. Ngayon, pag nakatanggap ka ng 30% riyan,
nakadalawang 30% ka, naka-3% ka. Ba? Eh, pataas ng pataas ang libido mo, di ba? At pagka gano'n na pong natatanggap mo, yayakagin mo na ngayon, pati yung ibang mga kamag-anak mo. Kung may naitatabi kang pera sa bangko, sasabihin mo sa kamag-anak mo, pati sila iingganyuhin mo para kumita ka rin. Wala tayong ginagawa, sipin mo, kaysa yung pera mo nandyan sa bangko, dito natin ibigay sa mga walang hiyang ito, na wala namang ika nga, ni walang garansya. Kung yung bangko nga ay nababangkarote, yan pa. O ngayon, nainganyo mo ngayon, pati mga kamag-anak mo. Madadamay na sila sa kamalasan na darating sa kanila. Buti nga ito, naagapan ito. And it's about time na matigil na po ito. Marami na ho yan, di lang natin alam eh. Marami nang ano yan. Isipin mo ako ilan na yung mga kumukumbinsi sa akin dati. Ang lalakas ng loob eh. Eh mga manluloko ngayon, wala nang sinisino yan eh. Isipin mo, alam na pwede mo silang ibulgar. Kukumbinsihin ka nila. Alam nilang nasa media ka. Meron kang pwedeng paraan na magawa para mabulgar sila. Kung sakasakaling mabuko mo sila. Inganyoin ka pa rin, le-lecturean ka pa eh. Ang haba ng paliwanag niyan. May nagpunta pa sa bahay namin yan, pinakain ko pa dahil ang isinama nung kakilala namin eh. Nakakahiya namang di mo anyayahan sa tanghalian. Tanghalian sila dumating. Pero yung mga kumausap sa akin ganyan, di na ho bumalik. Kasi, iyan isipin ninyo yan. Ang iinganyoin ka, magbigay ka ng puhunan. Ito, tigli 5,000 lang 10,000. Hindi ako nagpaloko dyan eh. Kasi bukod doon sa hihingi siya yung 10,000, yung pinakikita nila mga product, wala namang binibigay sa'yo, nasa litrato lang. Pangalawa ka ako, gagawin mo pa akong recruiter ng mga maloloko mong iba. Isipin mo laking kagaguhan. At dito, aminin natin at sa hindi, dahil nga halimbawa may nakatanggap ng tubo, malaki. Ano ang nun? Ibinubungan nun sa tao. Aminin natin at sa hindi, nahuhulog yung tao sa kasakiman. Sa ayaw at sa gusto nating aminin, masakit tanggapin. Ipagpaumanhin na ninyo. Pero yun po talaga yun eh. Ano magagawa natin? Yun ang katotohanan. Sipin mo. Binigay ko lang sandali yung pera ko sa iyo eh. Laki ng tinubo ko. 2 buwan. Ang dami. Para masustain mo yan. Paano? Di ba? Monthly yan. Buwan-buwan. Mamaya babasahin natin kung ano ang iskema mangyayari dyan sa scheme na yan. Kung hindi pa ho natigil yan, yung kalokohan na yan. At itong yung ipinasang board resolution ng Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated, ay babasahin din natin kung ano mga nakapaloob dito.
na nagdideklara na persona non grata, ito pong si Erwin Tulfo. At yan po mga kaibigan, ano sabi nito? Sa board resolution, kinukundi na raw nila yung pong ginawa sa kanilang mista. Alam nyo, kaya nga may mga samahan eh. Kung tawagin nga yung mga samahan na yan eh, merong camaraderie. Sa mga PMA, di ba, may tawag sila dyan, mista. Tapos dun sa mga, yung mga enlisted men, may tawag din sila dyan, di ba? May mga organisasyon din dyan, yung mga, ano ba yun? Yung mga pagkatapos nun RAM, merong pang ibang samahan eh. Yung mga sundalo, meron pa silang tato eh. Mga kaibigan eh, di ba? Bilang tanda na sila, miyembro ng organisasyon nila. Oh, hindi ba? Ngayon, ano ibig sabihin nun? Meron silang itinataguyod yung camaraderie na tinatawag. Brotherhood, camaraderie, magtuturingan kayo bilang mga magkakapatid. Yung tinatawag na brotherhood. Pagkatapos yung camaraderie, yun ay pagsasama-sama, di ba ho? Sa mabuting layunin. Nagkakaisa kayo sa mabuting layunin. Ganun ho yun eh. Mamaya babasahin natin yan at pag-uusapan ng mga issue na atin hong itatampok ngayong gabi. Pagkatapos na maihatid namin sa inyo ang ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Improve your health and wellness with this tip from Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine. Here's a health tip on DZRJ 810 AM. Hello there. Doc Rico here. Madalas ba sumakit ang ulo at batok nyo? Lagi ka ba nahihilo o hindi nakakatulog at laging iritable? Baka may high blood kayo. Sa panahon ngayon, lalong dumadami ang mga taong may hypertension. Hindi lang yon, pati mga teenagers ay nagiging high blood na rin. The answer lies in our diets and lifestyle. We rely heavily on instant, processed, and fast foods which lack nutrients and are loaded with processed salt, sugar, bad oils, and chemicals. Marami sa atin hindi uminom ng tubig, puro soft drinks at artificial juices. We rely on medications to fix everything for us and to make us feel better. We do not exercise. Lagi tayong nasa harap ng TV o computer o hawak ang phone. Tandaan natin, it's not just our fingers that we need to exercise. Hindi nakakatulong ang sedentary lifestyle. We do not get enough sleep. Tama na ang pagpupuyat. Sleep at least 7 hours daily. It's no wonder we are overweight, sickly, at laging mataas ang presyon. If you want to have a normal, healthy blood pressure and want to keep it that way, you need to make a few but impactful changes in your diet and lifestyle habits. Remember, hypertension is a diet and lifestyle disease. Kung gusto niyo gumaling, make the change. For questions and comments, email me at www.dr.ricoabelia@gmail.com. Dr. Rico Abelia, a specialist in integrative medicine with a health and wellness tip. A public service reminder on DZRJ 810 AM, Radio Bandido. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Radio Bandido, 8:10 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang,
ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang una pong sinasabi, mga kaibigan, dito po sa yung pagpapabilis ng biyahe sa EDSA, mga kaibigan, kasi may sinabi yung si Presidente Duterte kamakailan sa panayam sa kanya ni Pastor Kibuloy. Ngayon, sabi niya, magiging 5 minutes na lang ang ang biyahe magmula po sa Cubao hanggang sa Quezon City, Cubao, Quezon City, hanggang sa Makati. Ha? 5 minutes na lang. Ngayon, may mga nagsasabi, paanong mangyayari? Ha? Na yung magmula sa Cubao hanggang sa Makati, ang biyahe maging 5 minuto na lang ang itatagal. Ha? Siyempre, kailangan mabilis. Kasi kung 5 minutes, aabutin ng 5 minutes lang magmula Cubao hanggang Makati, gaano kabilis ang dapat itakbo ng isang sasakyan? Di ba? Ano magiging speed nun, mga kaibigan, nung sasakyan? Sa sinasabi nila, kailangan, para makuha mo na maging 5 minutes, yung magmula Cubao hanggang Makati, kailangan tumatakbo ka ng 180 kilometers per hour. Mukhang exaggerated tong ano na ito. Kung exaggerated yung sinasabi nila, yun ang ibig sabihin doon na-exaggerate yung pagsasalita ni Presidente Duterte na 5 minutes, siguro may ibig siyang sabihin na, kasi may mga kasunod pa yun There will be improvement, sabi niya. Hindi ba? Siyempre, ang hinahanap natin, yung eksaktong 5 minutes. Alam niyo naman si Presidente Duterte, kung magsalita yan, minsan excited. Hindi ba? Siguro, alam niyo parang yung sinasabi nilang 180 kilometers para makuha mo yung 5 minutes, masyado naman yatang mabilis yun. Hindi siguro, mga kaibigan. Kasi yung 15 kilometers ang sinasabi nilang distansya nitong Cubao doon sa Makati. Di ba? Pero hindi kinakailangan maging maging 180 para marating mo ng 5 minutes. Unang-una, imposible nga na 5 minutes yun. Siguro mga 10 minutes pwede. Kasi kung papunta ka ng mula Cubao, walang traffic. O kaya smooth yung daloy ng trapiko. Hindi ba? At saka unang-una, may speed limit dyan Hindi ka pwedeng tumakbo ng mabilis dyan Di ba? Meron silang ordinansa, itong MMDA, nung panahon yata ni Tolentino yan, mga kaibigan, na ang pwede mo lamang itakbo 60 kilometers per hour. Kalokohan na nga rin yun Yun nga, exaggerated na rin Bakit? Kasi magagawa mo lang tumakbo ng 60 kilometers per hour sa EDSA, siguro kung hating gabi. Yan pa namang EDSA na yan unpredictable yan Minsan 10 oras na ng gabi talaga. Hating gabi na Magtataka ka, traffic pa Hindi ba? Hindi mo pa rin masunod yung 60 kilometers per hour So mga kaibigan marami tayong babaguhin dyan. Una, babaguhin mo yung speed limit. Hindi ba? Kasi nga, kung 60 kilometers per hour, siguro palagay ko mga 10 minutes, andun ka na malapit lang yun Kasi pagkatapos ng Cubao,
Mandaluyong. Di ba? Mandaluyong na yun eh. Pagkatapos ng Mandaluyong Makati na eh. Mga kaibigan, subukan mo yung MRT, tumatakbo yun ha. Ba't hindi nila binilang yung speed ng MRT magmula sa Cubao hanggang sa Makati? Doon yung ibase. Hindi ba? Hindi yung nagpapagalingan na naman kayo. Sabi ko nga, may magandang purpose. Ang presidente siguro dyan, kasi wala na palpak itong MMDA. May pabuo-buo pa ng task force. Ang sabi dito ano yung binuraw nilang task force? Task Force Kubma. Kubma. Cubao, Makati. Isang interagency task force ang binuo para daw yung pangako ni Presidente Duterte maisakatuparan. Sabi nitong MMDA na puro daldal. Metro Manila Daldal Authority, mga kaibigan. Ayon kay Bong Nebriha, ito raw pagtatayo nitong task force Kubma na ito, mga kaibigan, yun nga, bubuuin ng Philippine National Police Highway Patrol Group, HPG, Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, and Interagency Council for Traffic in Managing Traffic Flow and Apprehending Violators on the... ang tagal paulit-ulit na kayong nag-interagency. Ginamit na rin nila nung una yan Di ba? Yung mga pulis, di ba, nandun sa EDSA. At natuwa yung mga tao nung umpisa, di ba? May nagbigay pa ng mga vitamin ito naman mga mga mabibilis maniwala. Sabi, naku, kawawa naman mga pulis. Ba't hindi natin sila bigyan ng mga vitamin C, di ba? Kasi nalalanghap nila lahat yung usok dyan sa EDSA. Interagency rin yun, mga kaibigan. Gumawa pa ng mga kung ano ng tawiran dyan di ba? Nang huli kunyari, ano nangyari? Tumagal ba? Sandali lang Mga kaibigan, yun naman mga pulis, halos dagukan yung dibdib. Parang si Tarzan. Dahil puring-puri sila ng mga madaling maniwala. Di ba? Madali nilang napaniwala. Wala rin nangyari. Sandali lang Pagkatapos, balik na naman sa dati. Makikita nyo nga yung mga illegal terminal, meron pa rin Di ba? Nandiyan pa rin Katunayan na hindi totoong hindi totoo mga pinagagawa ngayon, ito na naman. Ito na naman tayo. Ito naman daw, Public Works and Highways, ipapatupad yung engineering intervention para isagawa yung mga pagkumpuni sa EDSA tuwing weekends. Hindi raw dapat mag-alala tungkol sa traffic. Dahil yung Cubao at Makati, magiging 5 minuto na lang. Yan ang sabi ng presidente. Siguro, kung nagkamali man siya ng tansyaron, pagbigyan na lang muna natin ng pagkakataon yung binabalak ni presidente. Pero ako, kung ang sinasabi dyan na yan maisasakatuparan ng MMDA, hindi ako naniniwala. Itong mga puro bunganga dyan sa MMDA. Tsaka bakit wala na si Danny Lim? Hindi mo na makita Di ba? Ang laging dumadaldal dyan, yung babae. Yung Pialago, di ba? Madaldal yun
Tapos ito si Nebria. Dahil si Nebria, tinanggal nila sa, sa operations. Di ba? Nung tinanggal niya yung mga vendor dun sa Divisoria at saka yung illegal terminal sa Loton, sinumbong siya ni ERAP eh. Kaya siya nilipat dyan sa EDSA mga kaibigan. O bakit ngayon? Ewan ko kung totoo yung mga lumalabas sa social media, ang linis ng Divisoria. Ewan ko kung totoo yun ha. Kasi hindi ako nga nagagawi dyan eh. Sa Divisoria na yan eh. Ang linis ng recto kung totoo yung mga litratong lumabas. O ano ibig sabihin? Walang MMDA, ibig sabihin, kaya palang gawin kung totoo yun, magagawa ng isang lungsod eh. Kung hindi niya pa ihintulutan na labagin yung mga batas eh. Hindi ba? Sana totoo yun. Yung nakikita natin na yun sa social media, mga kaibigan. Pero mahirap po itong sinasabing ito. Yun ngang train eh. Bilangin ninyo ilang minuto niya binibiyahe yung mula Cubao hanggang Makati. Doon, yun ang pinaka-accurate na speed. Kasi yun, walang yun eh. Yun talagang dire-diretso yung train eh. Kaya lang, may hinihintuan siyang mga istasyon, di ba? Ngayon, alisin mo yung hinto, subukan nila. Sandali lang naman yun eh. Di ba? Patakbuhin nila yung train mula doon sa Cubao hanggang doon sa Makati dahil yun naman mga MRT natin, LRT natin, di naman katulad sa Japan yan na mabibilis eh. Di ba? Mabagal lang ang tinatakbo niyan eh. Baka wala pa 60 kilometers per hour yan eh. Yung mga train na yan. O di, alamin ninyo, yun, sapat na yun. Sapat na yung speed ng train kasi yung dire-diretso, di ba? O mga kaibigan, doon tayo magkakaalaman kaysa yung nagkukwentahan tayo ng 100 km, 80 km. Parang parang tinutuya yung excitement ni Presidente Duterte. Ako tingin ko na-excite lang siya dun sa pagpapaliwanag niya na yun, pagsasalita niya yun. Hindi natin pwedeng pangawakan na 5 minutes lang yun. Ako, tansya ko yung mabilis na takbo dyan, hindi ka abot ng 100 kilometers per hour, hindi. Mga 10 minutes, kung walang traffic, yung Cubao hanggang Makati, malapit lang yan eh, mga kaibigan eh. At saka pangalawa, kailangan baguhin mo yung speed limit na nakalagay diyan sa EDSA. Hindi ba? Kasi karamihan, pati yung mga Makapagal Boulevard na yan, Makapagal Avenue, merong speed limit na eh. 60 kilometers din eh, per hour eh. Mga kaibigan, kamukha na rin ng EDSA eh. So, pinakamabuti testingin yung biyahe ng MRT na walang hihinto ang ibang istasyon. Magmula sa Cubao, hihinto lang siya sa Makati. Para wala tayong pinagtatalunan. Kung mabuti naman ang layunin, ba't kailangan natin magkantsawan? Hindi ba? Ba't kailangan nating magpagalingan? Yun ang hirap dito eh, puro magagaling eh. Sa salitaan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Itong Philippine military
Academy Alumni Association Incorporated, ito'y samahan ng mga mga PMAyer, na dineklaran nila na persona non grata si Erwin Tulfo sa kanilang within the organization. Mga kaibigan. At siya po ay ipinagbabawal na makadalo sa anumang pagtitipon o okasyon, mga kaibigan, ng nasabing samahang ito. Kahapon nila ito pinalabas sa publiko. Mga kaibigan, sabi nila, si Tulfo raw, si Erwin, yung kanyang presence or participation, physical or by proxy, kahit na proxy, hindi pwede. Halimbawa, meron siyang paanyaya, minaganyaya, o nagsama sa kanya, magsasama. Hindi, pwede ba ito nila isama mo? Alam naman niyo yung ibig sabihin ng proxy, di ba? Di naman mahirap unawain yun eh. Shall not be appreciated in all activities, programs, or undertakings, either sponsored or participated in by the PMAAI or any of its chapter members. Ang dami, mga kaibigan. Madali salita lahat. Si Tulfo rin daw ay tinatanggalan nila ng mga pribileyo at kortesiya na kanilang ibinibigay sa mga responsableng media practitioners. Mga kaibigan, wala na rin siya noon. Halimbawa, pagka may mga okasyon, di ba? Yung mga ibang media, pwede. Wala kayong yun. Kung dati nagpapapasok sila, di ba? Pumapayag silang usap sa mga miyembro ng media, yung mga practitioner, mga kaibigan, yun, wala nang totally. Wala na. Para bang meron ng meron ng bakod, mga kaibigan, di ba? Wala tayong magagawa dyan kasi meron silang samahan eh. Di ba? Meron silang sariling mga pinatutupad na sinusunod na tuntunin. Mapipigil mo ba sila ron? Tsaka yung kondisyon ni General Bautista, kanilang kanilang problema yun. Kaya nga sabi ng Malacanang, hindi makikialam si Presidente Duterte diyan sa away na yan. Kasi yan pagitan lang ni Tulfo at saka ni General Bautista. Bakit ko sinasabi ito? Kasi ganyan din yung kaso dun sa naipinail na bigamy. Dito na tayo sa bigamy. Yung bigamy, halos ganyan din yun. Mga kaibigan, walang pinagkaiba. Kasi nakakainis. Yung mga nagko-comment, di ba, iniinsulto nila yung babae, yung asawa ni Rapi Tulfo. May nagmagaling pa nga, nagpost ng ng istoryang dispalinghado, mga kaibigan, na yun daw nagdemanda ng bigamy kay Rapi Tulfo. Hindi raw si Rapi Tulfo asawa nun. Ang asawa raw nun si Erwin Tulfo. Tingnan ninyo mga kalokohan. Ngayon, sinagot ngayon itong sumagot na dun sa sa isinampang kaso laban sa kanya ng dati niyang asawa, ito si Rapi Tulfo. Ano sabi ni Rapi Tulfo raw? Ewan ko kung totoo yun.
mga kwan may mga wordings pero hindi naman ginawa lang nila yun. Kesyo hinihingan daw siya ng 100 milyon nitong babae, para hindi maghabla, di ba? Katunayan daw, may sulat pa yung abogado sa kanya. Kaya hindi raw yun ang talagang intensyon kikilan siya nung babae. Extortion daw yun. At saka blackmail. Teka muna. Ito, magiging fair tayo Pag-usapan natin yung bigamy. Ano ba yung bigamy na hindi naiintindihan nitong mga nagsisipag-comment? Wala namang masama. Kasi, pero alam nyo, pagka hindi nyo alam yung batas, wag na kayong magsalita. Di ba? Mahirap gusto nilang pasamain yung babae. Mga kaibigan. Ano ba yung bigamy? Yung bigamy, crime yan Krimen din yan Kasalanan sa batas yan Paglabag sa batas yan. Kasi merong batas. Ano yung batas na bigamy? Ito, basahin natin. Sinasabi sa batas, sa Revised Penal Code, Article 349, ang sino man na maaring responsable sa krimen na tinatawag pong bigamy, ano-ano yun? Sino yung pwedeng kasuhan ng bigamy? Ito. Yung nagkasala na legal siyang kasal. Mga kaibigan, isa. Pangalawa, the marriage has not been nullified. Kapag yung kasal niya, isang kasal, yan ang pwedeng lumabag sa kasong bigamy, tinatawag, mga kaibigan. Pagkatapos, yung kasal ay hindi pa napapawalang bisa. Pagkatapos, the absent spouse could not yet be presumed dead. Kung yung asawa mo wala nga yung asawa mo, kahit sabihin mo yung asawa mo nawala, hindi mo na nakita. Either yan, lalaki ka o babae ka. Kahit sino sa inyo, yung bigamy, pwedeng magkaroon ng kasong ganyan. Halimbawa, hindi mo nakikita yung asawa mo. Biglang umalis, sumakabilang bahay siguro, nawala na lang. Hindi mo siya nakikita. Pero, hindi mo alam kung siya'y patay na o buhay pa o patay na. Hindi mo alam kung buhay siya'y patay na. Mga kaibigan, tapos nag-asawa ka. Ayun pala biglang may nakaalam na nag-asawa ka, sinabi ngayon doon sa asawa mo na hindi mo nakikita. Pwede kanyang idemanda. Lalo na, hindi pa pala patay yun, buhay pa pala yun. Yun ang ibig sabihin nun, mga kaibigan. Yan pong bigamy, mga kaibigan, merong 4 na elements. Yan yung sinasabi na sa libel, meron ding 4 na elements Pero iba naman yung elemento para ka magsabing meron libel kang nagkasala ka sa kasong libel. Hindi ba? Ito naman, 4 na elemento para masabing ikaw ay nagkasala sa kasong bigamy. Di ba? Ano yun? Ano raw yun? That the offender, una,
yung lumabag, legal na kasal. O, nabanggit na natin yun eh. Number 2, that the first marriage has not been legally dissolved. Or in case his or her spouse is absent. The absent spouse could not yet be presumed dead according to the civil code. O yun yung sinasabi natin na kahit wala. O yung una mong kasal, hindi naman legal na napawalang bisa, mga kaibigan, o nabaliwala, at kahit na yung asawa, wala, yung wala, yung asawa mo na nawawala, o hindi mo makita, hindi mo nakikita, hindi mo pwedeng ipalagay na yun patay na, kaya ka nagpakasal sa iba. Yun ang ibig sabihin nun. Number 3, ito yung pangatlong element. That he contracts a second or subsequent marriage. Kapag ikaw ay muling nagpakasal. Yan yung mga bagay na pwede kang idemanda, mga elemento na pwede kang kasuhan talaga ng bigamy o bigamya sa Tagalog. Yung pangapat, that the second or subsequent marriage, na kung yung pangalawa at sumunod mong kasal has all the essential requisites for validity. Mga kaibigan, yung sumunod mong may mga sumunod mong kasal, balido. Alam niyo na kung ano yung valid na kasal. Nakarehistro yun. Di ba? Naganap ang kasal, either civil yan or yan ay kasal sa simbahan. Di ba? Kung yan narehistro, yun yung ibig sabihin ng validity. Yung merong essential requisites. Kasi pag sinabi mong essential requisites, meron kayong marriage contract na pinirmahan. Tapos merong nag-officiate nung kasal ninyo. Yun yung seremonya Seremonya yan, yung sinasabi na yan. Tsaka yung mga dokumentary. Katulad ng marriage contract. Pagkatapos, nairehistro yung kasal na yon. Yun yung validity niyan, mga kaibigan. So yung 4 na yon, pag present yun, bigamy yun. Tawag doon, bigamy. Dito, sa kasong ito, kung totoo yung paliwanag na yun na nababasa ko sa social media, paliwanag ni Rapi Tulfo, hinihingan siya ng pera na 100 milyon. Kaya inaakusahan niya yung babae na blackmailing ito. At ako hinihingan ng extortion daw yun, kikil daw yun, dahil hinihingan siya ng 100 milyon. Ganun ba yun? Liwanagin natin yan. Pagbabalik po ng ating palatuntunan, pakinggan muna natin ang ilang mensahe mula po sa ating impilan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM,
the Voice of the Philippines is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The Voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ, 810 AM, the Voice of the Philippines, heard nationwide and all over the world via the internet streaming, which can be accessed via rjplanet.com. We repeat, our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. Thank you for listening. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Radio Bandido, 8:10 a.m. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, pero bago ho yan ay meron lang akong gustong batiin. Lagi pala nakikinig sa atin si Mami Norma Carino. Mga kaibigan, tatawagin ko ng Mami kasi 83 years old na po siya. Alam nyo, pagka nakakabalita tayong ganito, ito ng mga nagpapasaya sa atin eh. Kasi pagka nasisiyahan daw ng laging pakikinig sa atin si Ginang Norma Carino, si Mami. Alam niyo kung ba't ko tinatawag na Mami? Yung anak niya, matagal ko ng kaibigan eh. Si Grace. Matagal ko na akong kaibigan yan. Baka akala ninyo ano pa yan, 80s. Si Marcos pa, presidente dito sa Pilipinas kaibigan ko na yan. Kung buhay nga lang si Judge Tamayo ngayon Mga kaibigan, tsak na nakikinig din sa atin ngayon yon. Kilala niyo ba si Judge Teteng Tamayo? Si Judge Tamayo, alam ba ninyo ano niyan? Bago naging judge yan, paano siya naging judge? Paano siya naging abogado? Dati driver siya ni Marcos. Si Marcos po nagpaaral sa kanya. Yung si Judge Tamayo, naging magaling na abogado, naging judge, mga kaibigan. Kaibigan ko yun lagi kong kakwentuhan niya dyan sa Manila Hilton nung araw. Ito naman si Grace, hanggang sa pagrarally namin, nung wala na si Marcos dito, yan ang mga kasama namin na nagrarally, si Grace. At yung mami niya pala nagpapagaling ngayon. Pero lagi raw pong nakikinig si Mami Norma Carino. Binabati natin. Kumusta po kayo, Mami? Pagaling kayo, Ngayon, balikan natin. Sabi ni Rapi Tulfo, ine-extort siya, blackmail ito. Yung ginawa ng babae. Teka muna. Hindi mo naman sinabing hindi mo asawa yan. Paano magkakaroon ng extortion dyan? Unang-una. Ano ba ang kasong extortion? Para masabi mong may extortion, merong naaktuhang nagbigay at meron tumanggap. Yun extortion yun. Nang wala ka namang kaso. Hindi ba? Ito may kaso Mga kaibigan, una may relasyon kayo Asawa mo yan At hindi mo nga dinideny na yan ang asawa mo. So, sa batas, kung may asawa ka pa ngayong isa, hindi mo asawa yan. Mga kaibigan, ang asawa mo, base dun sa binasa natin batas, mga kaibigan, ito asawa mo. Di ba? Ngayon, kayong mga putak ng putak dyan, mga
nagpe-Facebook kayo, makisawsaw lang kayo, kaya inutusan kayo na siraan ninyo ng karangalan yung babae. Sana kung walang bigamy. Hindi ba? Meron eh. May kaso yung babae. Ngayon, kung itong babae humihingi ng pera, bay karapatan niya yun. At wala kayong karapatan. Kayo, chismoso lang kayo. Nakikichismis lang kayo. Buhay nila yan eh. Yung sa bigamy, paglabag sa batas yun. Pero kayo, makialam, na kesyo, meron pa nagsasabi, ang pangit naman na niya ng babae. Nung hindi pa nakukumpirma, hindi pa kinukumpirma ni Rapi Tulfo na asawa niya nga yun, mga kaibigan. Ang pangit naman daw. Para bang, impostor itong tao na sinasabi niya, asawa niya raw. Ba't kagandahan ba kayo? Nung tignan ko yung mga account nila mas pangit pa sila ron eh. Kung pangit yun eh. Kung halimbawa pangit yun, mas pangit itong mga kumantsaw eh. Hindi na nahihiya ngayon. Mga kaibigan ko, makapanlait. Alam nyo, dun sa hinihingi ng babae, entitled siya ron. Kasi siya yung nagkakaso, hindi naman kayo eh. Kayo ba asawa ni Tulfo? Ba't kayo nakikialam? Kung ano man yung gustong kondisyon, yun yung sinasabi natin, ba't kayo nakikialam eh. Kasi hindi naman kayo yung napinsala eh. Ngayon, sasabihin, may nagsasabi, kung talagang yan eh, hindi pera habol, kaya pera habol niyan. Kaya ano pa man ang habol niya, wala na kayong pakialam. Buhay niya yan. Yan eh, sa pagitan lang nilang mag-asawa. Wala na kayong karapatan. Dahil kung kayo pakikinggan, tanggalin na natin yung batas tsaka yung husgado. Tanggalin na natin. Total pala, ang gusto nyo mangyari kung sino yung kakampihan nyo. Ganun ba ngayon? Ganun ba sa bansa natin? Pwede yung ginagawa nyo doon sa panahon ni Pilato. Di ba? Yung panahon ng uto-uto lipunan. Mga kaibigan. Ngayon hindi eh. Kaya nga may batas yan eh, nabigami. Ngayon, kung yung babae, humihingi na 100 milyon, ba hindi extortion yun? Kasi hindi naman siya may kasalanan, na may kasalanan itong nag-aakusang extortion eh. Akusasyon yun. Pinagbibintangan niya, pinararatangan niya para lumitaw na masama yung babae. Kahit pa may sulat yan eh. Yung ba katunayan, halimbawa, ang tawag doon hindi extortion, hindi blackmail yun. Hawak niya raw yung sulat ng abogado. Ano tawag mo ron? Blackmail? Extortion? Hindi. Ang tawag doon, demand letter. Mga kaibigan, kaya nga abogado yung sumusulat eh. Nagdi-demand siya dahil yun ang gusto ng kanyang kliyente. Mga kaibigan, kung walang kaso, yun extortion. Diba? Kung hindi totoong nagpakasal ka sa iba, yun extortion. Hindi pa rin extortion eh. Bakit? Kasi sa extortion, kailangan nag-transpire yung pang-extort. Nangyari, merong naganap. Kamukha nung pinakahalimbawa na natatandaan ninyo yung kaso nung 2 immigration official na nakuna ng camera doon sa City of Dreams na tumanggap ng pera 50 milyon mula doon sa ano ba yun? Sino ba yung nagbigay ng pera? Di ba yung Jack Lam, di ba? At saka yung Wally Sumbero. Hindi ho ba? Alam niyo yun eh. Nagkakaso yun eh. Hanggang ngayon eh. Plunder nga kaso nun eh. Mga kaibigan eh. Dahil 50 million eh.
Yun, maliwanag na merong nangyaring extortion dahil may kaso yung hininga nila ng pera eh. Hindi nila tinuluyan, hindi nila kinasuhan. Mga kaibigan, that time, ang ginawa nila, hininga nila ng pera. Mga kaibigan, inabot sa kanila yung pera, nakita sa camera eh. Mga kaibigan, binitbit pa nila yung bag at inamin nila. 'Di ba sa hearing yun ang extortion. Kailangan naganap yung pagbigay ng pera. Pero kung may abogado, ibig sabihin, official yung lakad ng abogado. Hindi extortion yun. Nagdi-demand ng pera yung babae, pero yung demand niya, karapatan niya yun eh. Yun ang gusto niya eh. Wala na tayong pakialam kahit pa magkano hilingin ng babae, wala na kayong pakialam doon. Kaya lang sinasabi ni Rapi Tulfo yun para sumama yung imahe ng babae at siya gumandang lalaki. Di ba? Siya itong may kasalanan. Kahit ano pa sabihin mo eh, nagpakasal ka ulit eh. Sinabi mo bang hindi totoong nagpakasal ka ulit? Sinabi mo bang hindi totoong hindi mo siya asawa? Hindi niya maitatanggi. Bakit? Naka-record yan eh. Paano mo pa hindi siya doon nagpaliwanag eh. Bigamy is bigamy. Dapat pinaliwanag mo kung hindi totoo sinasabi noon. Hindi niya masabing hindi totoo. Saan siya nagpunta? Akusahan niya. Extortion. Paano mo maakusa extortion? Wala na. Kailan kayo nag-abutan ng pera? Hiningan ka lang niya. Mga kaibigan. Ako, kung talagang totoong hinihingan siya ng pera, siguro pinalaki niya lang yun. Yung halagang yun. Sobra naman yun, 100 milyon. Alam namin, marami kayong pera. Pero sa palagay ko, ano na yun, exaggeration na yun. Pinalalaki yata nito yung halaga niya, yung value. May ginto ba yung talong mo? May ginto ka ba sa talong? O brilyante sa talong? Para magkaroon ka ng katumbas na 100 milyon? Di ba? Jesus Mario Joseph naman. Kaya ano pa itsura ng babae? Huwag niyo nga makin. Masama ho yun. Hindi niyo ba naalalaman yun? Lalo na yung mga bumibira, babae. Kayo, babae rin. Hindi ba meron tayong kaso na parang bullying, di ba? Binubuli ninyo yung tao. Mga kaibigan, hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Bakit? Gaano ba kayo kagaganda? Lalo na, meron sumasaw-saw lalaki. Mga chismoso chismosa. Hanggang doon lang kayo sa bigamy. Pero doon sa, kung ano man yung sinasabing paliwanag nito, dapat ipaliwanag mo yan sa fiscal sa office. At kung makarating sa hukuman, di doon ka magpaliwanag. Di ba? Kasi personal yun eh. Kayo ba, di ba, yun ang, ano na natin yung, nakuha na, hindi natin dapat pinakikialaman yung away ng mga may asawa. Di ba? Kahit sa community. Di ba napakahirap pasukan, nag-aaway si gano'n siya. Magkamakialam dyan. Ang nakikialam dyan yung mga chismosa eh. Tsaka yung chismoso. Bayan yung lutasin nila yung problema nila. Hindi naman krimen ito na gumawa ka ng nagnakaw ka. Di ba? Mga kaibigan. Ito'y problema nila eh. Hindi naman niya dinidinay na hindi siya lumabag siya sa batas. Di ba? Meron kang asawa tapos nagpakasal ka ulit. Hindi niya ma-deny eh. Bakit? Parang niya na rin sinabi, totoo yun. Di ba? Na hinihingan siya, blackmail. Hindi niya sinabing hindi siya kasal. Paano ang tao ba pwede magdemanda na, bigamy, ako asawa mo, kiklaim niya lang, ganon? Hindi totoong meron siyang pinangahawakan?
di kalokohan yung ginagawa nun. Di ba? Yun ang dapat niya sabihin. O, labas mo. Sa fiscal pa lang eh. Halimbawa, nagdemanda ka ng bigamy. Dinidemanda ko si ganito ng bigamy. Bakit? Kasi yan ang ako asawa niyan. Akala nyo ba ganun lang? Hindi. Ia-attach mo siyempre dun sa affidavit of complaint yung pong katibayan. Anong katibayan mo ron? Di yung marriage contract nyo na nakarehistro sa gobyerno. Certificate of marriage. Di ba, mga kaibigan? Yun ang yun ang kasong bigamy. Alam nga naman, pupunta ka lang doon, sasabihin mo lang, asawa ako ni ganito. Tapos yun naman piskal isasampa yung kaso o kaya hindi ka nga dapat pasagutin kung hindi ka na dapat pag-file ng counter affidavit yung inireklamo Kung ang inihain lang ng babae affidavit of complaint, wala siyang pinapakitang, wala siyang attachment o kasama dun sa complaint na nagpapatunay na siya nga yung asawa, kaya may karapatan siyang magdemanda. Ito naman mga siraulo, hanggang ngayon nananaginip ng gising. Itong ADD, mga kaibigan. Akalain ninyo, nagdidemanda, iba yung binabanatan ko, sila nagdidemanda. Sino ba kayo? Kailan ko kayo nakilala? Di ba? Dapat ang magdidemanda, yung pong offended party. Kahit na saang kaso, ganyan. Lalo na sa libel, ang dami ng jurisprudence niyan, mga kaibigan. Itong pinakahuli, yung kay Eli Cuyucot Soriano, di ba? Ilan yung demanda sa kanya nung grupo ni Almeida, ni Wildy Almeida. 4 yun. Hindi ba? 4 na libel case yun. Yung isa, ang nag-file, si Almeida. Yung 3, ang nag-file, mga pastor sa samahan ni Almeida. Yung Jesus Miracle Crusade, mga kaibigan. Ngayon, alam ba ninyo na nakumbik si Soriano sa lower court, sa Court of Appeals, doon sa 4 na kaso, mga kaibigan, ng libel. Pero pagdating sa Supreme Court, nakumbik pa rin siya, inaffirm o kinatigan ng Korte Suprema yung hatol sa kanya ng mababang hukuman. Kinatigan. Pero isa lang doon ang kinatigan ng Korte Suprema at binaliwala ng Korte Suprema yung 3. Tandaan nyo, Korte Suprema hindi humahatol sa kaso. Hindi sila hindi sila yung kamukha ng mga lower court. Ang trabaho ng Supreme Court, liwanagin kung tama o mali yung desisyon, yung ginawang paghatol sa kanya. Di ba? Ngayon, ano sabi ng Korte Suprema? Si Soriano ay hinahatulan sa kasong libelo dahil tinawag niya ng idiot, bobo, at mga kung ano-ano si Almeida. Si Almeida, kasi minura niya si Almeida. Convicted siya. Pero yung 3, sabi ng Korte Suprema, itong 3, dinimanda siya nitong iba, itong mga ministro, iba pangalan nito. Siyempre, hindi naman si Wildy Almeida, yung mga kasamahan niya yun. Nagdemanda. Ano sabi ng Korte Suprema? Yun sa inyo, yung demanda kay Soriano nitong 3 ito na kasama ni Almeida, binabaliwala ng Korte Suprema. Bakit?
Kasi hindi naman kayo pinangalanan eh. Kahit pa sinabi niya na kayo ay mga gago dyan sa organisasyon ninyo, mga bobo kayo, mga alagad kayo ng demonyo, o apostol kayo ng demonyo, o anghel ng demonyo, kung ano man yung tinawag, wala kayong karapatang magdemanda. Yun ang lumilitaw na ibig sabihin ng desisyon. Sapagkat hindi kayo pinangalanan. Ha? Hindi naman sinabing ikaw, katulad si Almeida pinangalanan. O kamukha ko, minumura ko si Soriano. O, dahil minumura ko si Soriano ng gago, tarantado, halimbawa, dapat magdemanda sa akin si Soriano. Kahit pa sabihin ko si Sorianong leader ng ang dating daan, walang hiya, convicted. Totoo naman convicted. Convicted siya sa libel. At totoo ring wanted siya sa kasong rape. Diba? Tinakbuhan niya yung kasong rape. Mga kaibigan. May resolution ng Korte Suprema dyan. Mga kaibigan. Na siya'y pugante. Wanted yan. Ayaw niyang pa sa ilalim sa proseso ng batas. Ngayon, sabihin ko man yun, puro kayo gago dyan sa dating daan, wala pa rin kayong karapatang magdemanda. Bakit? Hindi ko naman sinasabing kung sino-sino kayo eh. Ang sinasabi ko, si Soriano, walang niya, fugitive. Bakit? Totoo yun eh. Siya, kung may magdidemanda sa akin, siya magdemanda. Hindi kayo. Kahit sabihin ko mga bobo kayo. Yun yung desisyon sa kanya mismo eh. Siya nga yun, dinesisyonan ng ganun eh. Mga kaibigan, hindi nyo ba naintindihan yun? Kahit na